silipin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes. Mula pa rin sa ating Weather Tito. Kasi babasagin ko sana, sasabihin ko, ang aga ni Tito Alvin ngayon. Palagay ko, bago nagising yung alarm niya, nagising pa siya bago yung alarm. Sabi niya sa alarm niya, gising na tayo. Eto na ang ating Weather Tito na lagi may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Tag-ulan na ba? Kamusta ba ang weather today? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Naku, totoo yan, Mama Dims. Inunahan ko ngayon yung ating alarm clock. Pero ulat panahon po tayo, ha. Tag-ulan na po, mga kapatid. Kahapon, idineklara ng Pag-asa ang opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan o yung ating onset ng rainy season. Ibig sabihin po niya, napuna na yung sapat na dami ng pag-ulan sa ating mga monitoring station, particularly sa western section ng ating bansa, para magdeklara ang Pag-asa ng panahon ng tag-ulan. Pero again, paglilinaw ng Pag-asa, meron pa rin tayong pagkakataon na nagkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break o pag-atras ng ating habagat or southwest monsoon. Kapag monsoon break, easterlies yung ating prevailing weather system. Parang panahon po yan ng tag-init. Pero sa kasalukuyan, wala pa naman tayong nakikitang pag-atras ng habagat or yung ating southwest monsoon. Ito pa rin ang ating prevailing weather system sa mga susunod na araw hanggang sa mga susunod na linggo. Dahil po sa ating habagat, ito pa rin po ang magdadala ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito sa Luzon, particularly ang western section nito. Samantalang, ito namang ating intertropical convergence zone ay bahagya pong umaakyat pa. Yan po ay nagdadala naman ng mga posibleng thunderstorms dito sa area ng Mindanao. Dahil pa rin sa ating habagat, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at mga posibleng thunderstorms dito po sa areas ng Ilocos Region. Kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, maging dito sa area ng Benguet. Kasama na rin po dyan ang Baguio City, particularly yung western side nito. Again, minsan sumisikat naman po ang ating araw, pero mataas po yung ating mga possible thunderstorms, particularly po yan tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kasama na rin po dyan ang Pampanga at Tarlac. Ito namang mas mababang area ng Luzon, mas maaliwalas po ang ating panahon dyan at mainit sa tanghali. Pero yung western section nito, ang areas ng Mimaropa, Batangas at Cavite, napapadalas na po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Paghandaan din po natin yan. Dito naman sa Metro Manila, maaliwalas po ang ating panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Magiging mainit pa rin po, lalong-lalo na kapag tirik ang sikat ng araw. Pero again, nauuso na nga po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Kaya ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan, lalong-lalo na kapag pauwi tayo galing trabaho. Dito naman po sa areas ng Visayas area, mas maliwalas po ang panahon natin, pero ito pong western section nito at ang Palawan area, dahil southwesterly yung ating hangin, mas madalas po yung ating mga pag-ulan dyan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Dito naman sa Mindanao, yung ating paghahandaan ay mga posibleng thunderstorms dulot ng ating intertropical convergence zone. Medyo mababa po ang access niyan, pero sumasabit pa rin po yan sa Mindanao. So mas mataas po ang ating chance ng pag-ulan dito sa areas ng Davao Region, sa areas ng Soc-Sargent. Kasama na po dyan itong northern Mindanao, maging dyan sa area ng Basilan at Sulu. Kasama na rin po dyan yung Tawi-Tawi, ang pinakamababang parte ng ating bansa. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.